Ang pag-aaralan po natin ngayon ay tungkol sa pagpupuri natin sa Diyos at pagpapala sa atin ng Diyos. Dalawang makabuluhang punto na makikita natin dito sa sulat ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 1 verse 3. Nagpapakita din ito ng ating ugnayan sa Diyos at ng kanyang pagpapala sa ating buhay. Ang version ng Biblia na ating gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia at ilang Revised Tagalog Popular Version. Sa English po ay New King James Version ang ating gagamitin. Talakayin po natin kung paano ang papuri ay nararapat lamang ibigay sa Diyos, Diyos na pinagmula ng lahat. At ang papuri ay kung paano din ito para sa ating Panginoong Jesucristo. And kasabay nito, ating sariwain yung mga pagpapalang ipinagkaloob sa atin bilang mga mananampalataya. Sa pamamagitan po ng dalawang pangunahing puntong ito, yung sa Diyos ang papuri at sa atin ang pagpapala, ay mas maunawaan natin ang kahalagahan ng pagkilala sa kadakilaan ng ating Diyos at pagtanggap ng kanyang biyaya at pangako sa atin. Ganito po ang sinasabi ng sulat o bahagi ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, Ephesians chapter 1 verse 3. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. Ang talata pong ito nagtuturo sa atin na ang Diyos bilang ating Ama at siya ding Ama ng ating Panginoong Hesus ay ipinapakilala pa dito na Diyos na puno ng pagpapala at biyaya. Na sa pamamagitan ni Jesus, ibinigay ng Diyos, ibinigay ng Ama sa atin yung pagpapalang espiritual na kailangan natin. At dahil sa katotohanan ng iyan, sinasabi po dito na nararapat lamang na makatanggap ang Diyos ng papuri mula sa atin. Pinapaalala po nito sa atin na ang Diyos ay karapat-dapat sa lahat ng papuri dahil sa kanyang kabutihan, dahil sa kanyang kadakilaan, at dahil sa kanyang kagandahang loob. So sa atin pong pang-araw-araw na pamumuhay, sino man tayo ngayon, ano man yung kalagayan natin ngayon, marami man tayong pinagkakaabalahan, marami man tayong ginagawa, at marami pa man tayong gusto pang gawin bilang mga mananampalataya po. Isang bagay ang hindi natin dapat kinakalimutan. Ito yung pagpupuri sa ating Diyos o papuri sa Diyos. Yan po ang unang punto ng ating aralin, no? Ang papuri ay sa Diyos. Pag-aralan po natin ito. And subukan din nating sagutin o liwanagin sa ating isip yung ilang mga katanungan katulad ng bakit nararapat na purihin ang Diyos? At paano ba natin siya pupurihin? Sinasabi nga po ni Apostol Pablo sa ating main verse, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Ang purihin o blessed, sa Greek word po ay eulohetos o ibig sabihin ay adorable. No? Blessed be. Nakaugnay din ito sa mga salitang pagluwalhati, pasasalamat o papuri para sa Diyos. O papuri ay para sa Diyos sa kanyang likas na kabutihan at sa kanyang mabubuting gawa para sa atin. Bagamat itong sulat na ito ay papuri ni Pablo sa kabutihan ng Diyos sa kanya, nagsisilbi rin po itong modelo para ma-encourage yung mga Kristiyano sa Efeso at tayo rin naman po na mga nagbabasa ng sulat na ito ay hikayatin din para purihin ang Diyos at kilalanin ang pagpapalang bigay, pagpapalang kaloob sa atin ng Diyos. Paalala din ito sa atin na magpupuri tayo sa Diyos kapag nararanasan at kapag nauunawaan natin ang kabutihan at mga pagpapala niya sa ating buhay. Ibig sabihin po, ang pagpapala ng Diyos, yung mga pagpapala sa atin ng Diyos ay nararapat lamang na magbunga ng pagpupuri natin sa Diyos. At ang pagpapala at kabutihan ng Diyos, hindi ibig sabihin na hindi na tayo makakaranas ng paghihirap. Yung pagpapala ng Diyos, hindi ibig sabihin na hindi na tayo makakaranas ng pagkabigo, hindi na tayo makakaranas ng mawalan,
Kasi alalahanin natin yung writer, yung author nito, si Pablo. Ayon sa kasaysayan at sa pahiwatig ng sulat na ito, si Pablo ay nakakulong. Pero sa kabila ng mga dahilan kung bakit kahit marami nang nawala sa kanya, kahit marami nang nalimitahan na siya dahil sa kanyang pagkakakulong, ay patuloy pa rin siyang nagpupuri sa Diyos. Katulad ng mababasa natin sa aklat ng Job. Dito sa Job chapter 1 verse 21, sinabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina at hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Blessed be the name of the Lord. Yung blessed na ginamit dito sa Hebreo ay barak o act of adoration o kaya praise, katulad sa sulat ni Pablo sa Efeso na eulohetos. Parehong tumutukoy sa pagdedeklara ng papuri sa Diyos. At kapag po pinupuri natin ang Diyos, hindi ito katulad ng papuri na ibinibigay natin sa kapwa-tao natin. Kapag ang Diyos pinupuri natin, wala tayong ibinibigay na anumang bagay sa Diyos. Kahit gaano pa kaganda yung lumalabas na pagpupuri sa ating bibig, wala tayong naibibigay na anuman sa Diyos. Kasi ang pagpuri sa Diyos po ay pagkilala sa kanyang kabutihan. Wala tayong maidadagdag kung sino siya at ano ang katangian niya. Wala tayong maidadagdag na anuman sa Diyos. Ang Diyos po ay Diyos. Hindi siya nangangailangan ng anuman o sino man para magkaroon ng buhay o kaya kapangyarihan. Wala siyang kailangan sa atin. Tayo ang may kailangan sa Kanya. At tayo ay nilikha para purihin ang Diyos. Makikita natin ang mensaheng ito sa mga talata sa Biblia. Yung katotohanan na tayo po ay nilikha para purihin ang Diyos. Halimbawa, dito sa Psalms chapter 150, sa verse 6, lahat ng bagay na may hininga ay magpuri sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ang lahat ng may buhay, lahat ng may hininga, lahat ng may buhay na nilikha ay nilikha para magpuri sa Diyos. At ang dahilan kung bakit din naman tayo iniligtas para yung buhay natin ngayon ay ilaan natin sa pagpupuri sa Diyos. At ilaan natin sa paghahayag ng kadakilaan ng ating Diyos. Ganito din po ang sinasabi sa Psalms chapter 34 dito sa verse 1. Pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ang pagpuri sa Kanya ay sa aking bibig ng patuloy. I will bless the Lord at all times. Ang pagpuri sa Diyos dapat na bahagi pala ng ating araw-araw na buhay. No? At all times. Ang sinasabi dito sa lahat ng panahon, nangangahulugan na hindi lamang tayo dapat sumamba o magpuri sa Diyos kapag masaya o kaya maganda yung nangyayari sa ating sitwasyon. Kundi po, marapat natin siyang purihin, no, at all times, kahit sa mga mahirap na panahon, kahit sa mahirap na sitwasyon na kinalalagyan natin, tulad ng pagsubok, o kaya meron tayong mga pagdurusa, o nalalagay tayo sa kawalan ng katiyakan. At all times, pupurihin pa rin natin ang Diyos. At yung parirala po dito na ang papuri sa Kanya ay sa aking bibig ng patuloy, o His praise shall continually be in my mouth, ay nagpapahiwatig na ang papuri sa Diyos ay dapat maging bahagi talaga ng araw-araw nating buhay at pamumuhay. Patuloy o tuloy-tuloy ang pagpupuri natin sa Panginoong Diyos. At ang papuri po ay hindi lamang sa puso, hindi lamang sa isip, kundi dapat ding may katapatan na ipapahayag din natin sa pamamagitan ng salita, sa anyo ng panalangin, at maging sa pag-awit at pagpapahayag ng pasasalamat sa Diyos. Ang pagpupuri sa Diyos hindi lang po isang gawain. Hindi lang natin siya dapat tingnan na gawain natin, kundi isang paraan ng pamumuhay bilang mananampalataya. Dahil ang pagpupuri nga po ay ang layunin ng Diyos sa pagkalikha sa atin
at pagkaligtas sa atin. Yun ang layunin ng Diyos, ang purihin natin siya. At ang object of our praise, syempre, ang Diyos. Na yung object ng ating pagpupuri ay ang Diyos. Kaya lang, minsan, may tendency kasi tayo na magbigay ng labis na papuri sa mga bagay na material. May tendency tayo na pagkaminsan magbigay ng labis na papuri sa sarili o kaya sa ibang tao. Kaya kailangan pong ipaalala sa atin ito. Pupurihin natin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Na ang papuri sa Diyos ay tuloy-tuloy. Bahagi ng ating buhay. Sa sulat ni Pablo sa Efeso, dito nga sa ating main verse, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Sinasabi dito na ang Diyos ay hindi lamang ating Ama, kundi Ama ng ating Panginoong Hesus. Ama rin ng ating Panginoong Hesus. Ipinapakita nito yung malapit na ugnayan ng Ama at ni Kristo at yung mga ugnayan ng mga anak kay Jesus. No? Kasi si Jesus ang nag-uugnay sa atin sa Diyos. So nang sabihin po dito ni Pablo na ang amang Diyos ay ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesus, hindi yan nangangahulugan na si Jesus ay hindi Diyos. Kundi, pinapakita nito yung relasyon ng amang Diyos at ni Jesus bilang anak ng Diyos. Ngayon po, kung kinikilala natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, ito na yung ating buhay. Ito na yung ating layunin ng ating buhay ngayon. Isang buhay na ang pinakalayunin po ay sambahin at purihin ang Diyos. Nagpupuri tayo sa Diyos, sa Ama, dahil ang Diyos Ama ang nagplano ng kaligtasan. Ang Ama ang nagpadala kay Jesus bilang ating tagapagligtas. Siya, ang Ama, ang nag-appoint sa ating Panginoong Jesus bilang Kristo. At ang Diyos Ama ang nagbigay ng kapamahalaan at nagtaas kay Jesus bilang ating Panginoon. Kaya kapag ipinapahayag po natin si Kristo na ating Panginoon at tagapagligtas, ginagawa natin ito para sa kaluwalhatian yon ng Diyos Ama. Kaya sabi dito ni Pablo, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, paano natin pinapractice ang pagpupuring ito sa Diyos? May dalawang kaparaanan na isa-share po ako sa inyo. Una, pagsamba sa pamamagitan ng panalangin at pag-awit. Isang kaparaanan kung paano natin ipapractice ang pagpupuring ito sa Diyos ay pagsamba sa pamamagitan ng panalangin at pag-awit. Yung mga Kristiyano, nagpapahayag ng papuri sa Diyos sa pamamagitan ng pagdarasal, sa pamamagitan ng pag-awit ng mga himno, sa mga pagtitipon at maging sa mga pribadong oras. Sabi po dito sa Psalms chapter 100 verse 2, maglingkod kayo sa Panginoon na may kagalakan. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Magsilapit na may awitan. Pinapakita ng talatang ito na ang ating pagsamba dapat masaya, may awitan, bilang tanda ng ating pasasalamat, paglapit at pagpuri sa Diyos. Ikalawa, paggawa ng kabutihan sa kapwa. Paano natin pinapractice ang pagpupuring ito sa Diyos? Ito, paggawa ng kabutihan sa kapwa. Ang paggawa ng mabubuting gawa. Tulad ng mayroon tayo nakikitang nangangailangan ng tulong, tutulong tayo. Nagpapakita tayo ng pagmamalasakit sa kapwa. Isa po yan ang mabuting paraan ng pagpupuri natin sa Diyos. Basahin natin itong Hebreo chapter 13 sa verse 16. Huwag ninyong kaliligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pamamahagi, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa gayong mga handog. Pinapakita naman dito na ang paggawa ng mabuti at ang pamamahagi, yung to share, ay hindi lamang isang simpleng pagkilos, kundi isang paraan para ipahayag natin yung ating pananampalataya, yung ating pagsunod, at yung ating
pagpupuri sa Diyos. Dahil ang mga ito po, nagsisilbing handog na nakalulugod sa Diyos. Sa pamamagitan po ng mga nabanggit na paraan at ilang mga Bible verse na ating binasa, malinaw na ang pagpupuri sa Diyos hindi lamang sa salita, kundi isang paraan ng pamumuhay na nakikitaan o kaya nagpapahayag ng ating pasasalamat, ng ating pagsunod at pagmamahal sa Diyos. Kaya po, ang papuri ay sa Diyos. Ang ikalawang punto ng ating aralin, ang pagpapala ay sa atin. Ang main point ni Apostol Pablo sa ating main verse na ito, itong Ephesians chapter 1 verse 3, karapat dapat purihin ang Diyos dahil sa mga pagpapalang tinanggap natin galing sa Kanya. Ibig sabihin, habang mas inaalala natin, habang mas kinikilala natin yung mga blessings ng Diyos para sa atin, mas mag-uumapaw yung paghahayag natin ng papuri sa ating Diyos. Sabi po ni Pablo, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ." So, bakit daw po karapat dapat purihin ang Amang Diyos? Sabi sa pagpapatuloy po ng talata na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang spiritual sa sangkalangitan. Bakit karapat dapat purihin ang ating Ama? Pinagkalooban po tayo ng pagpapala. Itong dahilan ng pagpupuri ni Pablo sa Diyos na susunod nating titingnan para po mas maintindihan natin yung salitang pagpapala o blessing. Talakayin natin yung ilang mga tanong. Unang tanong, kanino galing ang blessing, ang pagpapalang ito? Ang sagot po, sa Diyos, sa ating Diyos mismo. Sinasabi nga po, na siyang nagpapala sa atin. Sa Revised Tagalog Popular Version, nung naka-highlight na yan, pinagkalooban niya tayo. Ibig sabihin, sa Diyos nang galing yung blessing. At sabi nga po sa sulat ni Santiago, basahin natin itong James chapter 1 verse 17, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagpapakita ng bahagyamang pagbabago. So, kanino galing yung blessings na tinutukoy ni Pablo sa ating main verse? Sa Diyos, mula sa Ama. Hindi kung kanino lang. Hindi sa tao. Hindi sa mga negosyo natin o kaya sa mga kumpanyang pinapasukan natin. Hindi rin galing sa sariling pagsisikap natin. Kasi gustuhin man natin o gustuhin man nila ng ibang tao, hindi natin pare-parehong kaya. Kasi tanging ang Diyos lang. Kaya, at nais ng Diyos na may kakayanan ang Diyos na mapasa atin yung pagpapalang tinutukoy dito. So, ang Diyos mula sa Ama ang pagpapala. Ang kasunod po na tanong, sino-sino ang tumanggap ng pagpapalang ito? Kung merong ibinibigay na pagpapala ang Diyos, sino-sino? Muli po, sa ating main verse, makikita natin dito kung sino-sino yung tumanggap ng pagpapalang ito. Na siyang nagpapala sa atin, us, who has blessed us. Tayo ang tumanggap ng blessings. Ang lahat ng sumasampalataya kay Kristo, siya ang tumanggap ng pagpapala. At yung pagpapalang tinutukoy dito, ito ay para lamang sa mga nakarinig ng salita ng katotohanan. Mga taong tumanggap, nakarinig ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Panginoon. Sila ang mga tumanggap ng pagpapalang tinutukoy dito. Kaya ang tumanggap ng pagpapala ay ang mga mananampalataya. Ang kasunod po, number 3, anong klaseng pagpapala ang tinanggap natin? Sabi po dito, na siyang nagpapala sa atin ng bawat pagpapalang spiritual.
Pinagkalooban niya tayo ng mga nakarinig at tumanggap at sumampalataya sa Panginoong Hesus ay pinagkalooban ng lahat ng pagpapalang spiritual. So, yung pagpapalang tinutukoy dito ay spiritual blessing, hindi material blessings. Totoo naman po na pati mga material blessings galing yan sa Diyos. Totoo na binibigyan tayo ng mga material o physical na pagpapala ng Diyos. Pero, hindi iyan ang dahilan ng pagpupuri dito ni Pablo. Siyempre po, magpapasalamat tayo sa Diyos sa mga material na blessings na pinagkakaloob sa atin. Pero paano kung wala nun? Kung walang material na pagpapala? Paano kung hindi tayo binigyan ng material na kasaganahan? Makikita naman natin na hindi naman talaga lahat. Merong magarbong bahay, malaking bahay, maayos na trabaho, maayos na pamilya. Hindi lahat. So, wala pa man o wala talaga yung mga material na pagpapala, magpupuri pa din tayo sa Diyos. Dahil sa mga pagpapalang ibinigay ng Diyos na sinasabi dito. Yung spiritual na pagpapala mula sa Diyos. Kabilang po sa spiritual na pagpapala ang kaligtasan, salvation, yung kapayapaan, yung tunay na kapayapaan mula sa Diyos, yung righteousness, yung katuwiran, at yung mga pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Kasunod po, ika-4, nasaan ang mga pagpapala na ito? Nasaan yung blessings na yan? Dito pa rin basahin natin itong Ephesians chapter 1, verse 3. Pagpapalang spiritual sa sangkalangitan. Sa New King James Version, in the heavenly places. So, nasaan? Nasa sangkalangitan. Dahil ito po ay galing sa Diyos, ang pagpapala, at ang Diyos ay nasa langit, yung mga pagpapalang tinutukoy dito, nagmumula sa langit. Naroon ngayon ang ating Panginoong Hesus, nakaupo sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Mula roon, yung blessings natin. Nandito tayo sa lupa ngayon, pero dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, at siya ay nakaupo sa langit, sa kanan ng Diyos, so mula roon, namamahala siya bilang hari, tayo rin po, na narito ngayon, sa buhay na ito, ay pinaupong kasama niya sa sangkalangitan. Ibig sabihin, yung mga pagpapala na sinasabi dito ni Apostol Pablo, mula or galing sa kalangitan. Natanggap natin habang naririto pa tayo ngayon sa mundo. Pero ganap na mararanasan natin yan, yung pagpapalang sinasabi dito, sa muling pagbabalik ni Kristo. May mga tao, kasama na po yung ilang mga mananampalataya, nawawalan ng ganang magpuri. Nawawalan ng ganang magpasalamat sa Diyos. Kasi nakatingin sila at nakatali yung kanilang kaligayahan sa mga bagay sa mundong ito, sa halip na spiritual at makalangit na pagpapala. Nakatali sila sa mga bagay sa mundong ito. Hindi sila nakafocus sa makalangit at spiritual na pagpapalang bigay ng Diyos. Kaya pagkaminsan ng ilan, nawawalan ng ganang magpuri sa Diyos. So, itama po natin yung ating focus. Ang kasunod na tanong, paano napasa atin ang pagpapala na ito? Ang sagot po, dahil kay Kristo. In Christ. Sabi dito, kay Kristo. Basahin po natin itong Ephesians chapter 1 verse 3 sa Revised Tagalog Popular Version. Sa last part, sinasabi po, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. So, paano natin natanggap yung pagpapala na sinasabi dito ni Pablo? Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. In Christ. Dahil kay Kristo. Dahil kay Jesus. At kung hindi tayo nakakabit kay Kristo, sa pamamagitan po ng pananampalataya natin sa Kanya, wala sa atin yung pagpapalang tinutukoy dito. Kaya napakahalaga na ang isang tao ay nakikipag-isa kay Kristo. Sa pakikipag-isa mo kay Kristo,
diyan dumadaloy ang pagpapala ng Diyos para sa iyo. Ito po yung pinakamahalagang identity na meron tayo bilang mga Kristiyano sa buhay na ito. Anong identity yon? In Christ. Nakipag-isa kay Kristo. Dahil kay Kristo, we have everything we need. At sa panghuli po, karapat-dapat ba tayo sa pagpapalang ito? Ang sagot, hindi. Walang deserving ni isa sa atin. Kaya sa pagbati pa lang nga ni Apostle Paul sa kanyang sulat, sabi niya sa Ephesians chapter 1 verse 2, sumain niyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Sabi niya, grace to you. Yung pagpapalang spiritual sa atin ng Diyos ay biyaya o grace sa atin ng Diyos. Ibinigay sa atin kahit hindi tayo karapat-dapat. Hindi ito reward dahil mabuti tayong tao. Hindi ito bayad sa atin dahil marami tayong sakripisyo at marami tayong mabubuting gawa. Hindi po ganoon. Ipinagkaloob sa atin, kaya grace. Ipinagkaloob ng walang bayad. Kung ano yung karapat-dapat kay Jesus, napunta sa atin. Tayo ng mga hindi karapat-dapat. Kasi inako ni Jesus yung parusang dapat para sa atin. Hindi tayo karapat-dapat, pero natanggap natin yung pagpapalang espiritual mula sa Diyos. Dahil iyon sa ating pakikipag-isa kay Jesus. Bilang nakatanggap ng pagpapalang espiritual, sa huling bahagi po ng ating aralin, sa aral at mensahe, ang ating pagtugon, so ano yung nararapat na pagtugon sa pagpapala sa atin ng Diyos? Bilangin natin, alalahanin natin, pakaisipin natin yung ating mga natanggap na pagpapala. At lagi nating alalahanin kung gaano tayo pinagpala ng Diyos. So matuto tayong bilangin yon. Hindi para bayaran ang Diyos sa ginawa niya sa atin. Hindi naman natin kayang bayaran, hindi natin matutumbasan, hindi natin kailangan ding bayaran yon. Kaya nga grace kaya nga biyaya yung tawag. Ang ibig ko pong sabihin na bibilangin natin yung hindi maubos na espiritual na pagpapala sa atin ng Diyos para mag-umapaw naman yung hindi matatapos na pagpupuri natin sa Diyos. Yung ating pagtugon, pagpupuri sa Diyos. Dahil ito po yung layunin kung bakit tayo pinagpala ng Diyos. Basahin natin yung pagpapala sa atin sa verse 5. Then basahin natin yung dahilan kung bakit tayo blessed ng ganung pagpapala sa kasunod na talata sa verse 6. Basahin natin itong Ephesians chapter 1 verse 5. Tayo'y itinalaga sa pagkukup-kup upang maging kanyang mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban. So bakit ba tayo itinalaga para maging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo? Bakit sinasabi ditong predestined tayo na maging mga anak? Yun po yung pagpapala sa atin. Ang sagot, para po sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya. Basahin natin yung verse 6. Makikita natin yung sagot. Para sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya na ipinagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa pamamagitan ng minamahal. Itinalaga tayong maging mga anak para sa ikapupuri, to the praise of the glory of His grace. Pagpapala po na maging mga anak tayo ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat, pero pinagpala tayo ng ganong kalagayan para yon sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya. Ano pa yung pagpapalang sinasabi ni Pablo sa kabanatang ito? May sinasabi po siyang mana. Bakit tayo pinagkalooban? O kaya bakit tayo pinagpala ng isang mana? Basahin natin yung verse 11. Sa kanya ay tumanggap din tayo ng isang mana na itinalaga ng una pa ayon sa layunin niya na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa kanyang pasya at kalooban. So bakit tayo pinagkalooban ng mana? Sa verse 12, upang tayo na unang umasa kay Kristo
ay mabuhay upang purihin ang kanyang kaluwalhatian. Tumanggap tayo ng mana upang purihin ang kanyang kaluwalhatian. Ano pang pagpapala ang ating tinanggap sa pagpapatuloy ni Pablo? Verse 13, sa kanya'y kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumampalataya sa kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Pagpapala po ito, word of truth, gospel of salvation, Holy Spirit. Kaya tayo tinatakan bilang garantiya na tayo ay tatanggap ng mana. Pagpapala yun sa atin. Para saan? Sa verse 14, siya ang katibayan ng ating mana, yung tatak na Holy Spirit, hanggang sa ikatutubos ng pag-aari, sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Muli po para saan? To the praise of His glory. Ipinagkaloob ng Diyos ang pagpapalang espiritual na kailangan natin sa layuning purihin natin siya. Kung pagpupuri sa Diyos ang layunin ng Diyos sa pagliligtas sa atin, ganyan din po dapat yung maging layunin ng ating buong buhay. Ang layunin din po ng bawat pagtitipon natin ay para purihin ang Diyos. Ang layunin po ng pagkakaroon natin ng relasyon sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating pamilya. Maging dito po sa ating church. Ang purpose ng pagkakaroon natin ng mabuting relasyon sa isa't isa, sa mga kapitbahay natin, sa mga kamag-anak natin, sa lahat ng ating kapwa, maging sa mga hindi pa nakakakilala kay Kristo. Ang layunin po ay sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Kaya maging sa paggamit natin ng oras sa social media, maging sa pag-manage at paggastos natin ng ating mga pera o ng oras at lakas, pati ng mga kakayahan at talentong ipinagkaloob sa atin ng Diyos, lahat ng yan, magamit natin ang lahat-lahat sa buhay natin para sa layunin na pagpupuri sa Diyos. To praise His glory. Sinasabi nga po ng psalmist sa Psalms chapter 103 verse 1 at 2, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at lahat ng nasa loob ko. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya. Praise the Lord, O my soul. Kung ano yung pinaniniwalaan nating totoo o kaya kahit inaakala nating totoo, meron niyang malaking epekto sa mga gagawin natin o kaya mga desisyon natin sa buhay. Kung ano yung meron tayo at kung sino yung kasama natin, meron niyang malaking epekto sa mga gagawin at desisyon natin sa buhay. Ganyan din po sa ating buhay Kristiyano. Kung alam natin at nauunawaan natin na tayo ay na kay Kristo ngayon at alam natin kung gaano kalaking pagpapala ang nasa atin dahil kay Kristo, hindi yan pwedeng walang epekto sa buhay natin. Kung nauunawaan po natin yung laki ng pagpapala ng Diyos para sa atin, magbubunga po yan ng tapat na pagpupuri natin para sa Diyos sa pamamagitan po ng ating pagsamba, sa pamamagitan ng ating mga pag-awit at pananalangin sa Diyos at maging paggawa ng mabuti sa kapwa. Sa ating pag-aaral ngayon, ipinapaalala sa atin na ang papuri ay nararapat lamang na ibigay sa Diyos. Diyos na pinagmulan ng lahat ng biyaya at pagpapala. Siya ang karapat-dapat sa lahat ng papuri dahil sa kanyang kabutihan, dahil sa kadakilaan at kagandahang loob. Sa pamamagitan ni Kristo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang lahat ng pagpapalang espiritual na kailangan natin. Hindi dahil karapat-dapat tayo sa pagpapalang yon, kundi dahil sa biyaya at pagmamahal ng ating Diyos Ama. Ang ating tugon sa mga pagpapalang yon dapat po puno ng pasasalamat at pagpupuri sa Diyos. Hindi lamang sa salita, kundi sa pamamagitan ng ating pamumuhay, sa pamamagitan ng ating pagsamba, mga pananalangin,
mga pag-awit at paggawa ng mabuti sa kapwa. Yung layunin ng Diyos sa pagliligtas at pagpapala sa atin, ang layunin po para mabuhay tayo sa kanyang kaluwalhatian. Kaya po sa bawat araw, alalahanin natin ang kanyang mga biyaya at pagpapala sa atin. Mahayag na lagi sa atin yung pagpapalang espiritual ng Diyos para sa atin. Napurihin natin siya sa lahat ng panahon. Sa anumang kalagayan natin, ginhawa man o pagsubok yung kalagayan natin, papurihan natin ang Diyos, na Diyos na kumikilos para sa ikabubuti natin. Kaya purihin natin ang Diyos dahil siya ang ating Ama na mabuti at ang kanyang pagmamahal sa atin walang hanggan. Hanggang dito po ang ating aralin, mga kapatid. Ang papuri ay sa Diyos, ang pagpapala ay sa atin. Maraming salamat. Tayo po ay muling manalangin.